Ako si Stephanie Gatan at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang konsepto ng opportunity cost. Madalas natin itong marinig sa ekonomiya. Pero sa totoo lang, araw-araw natin itong nararanasan. Mula sa pagbili ng kape, pagpili ng kurso sa kolehiyo, hanggang sa mga desisyon sa career. Lagi itong kasama. Ang tanong, ano ang opportunity cost? Paano ito gumagana at bakit ito mahalaga sa ating buhay? Tara, himayin natin. Opportunity cost ay ang halaga ng isang bagay batay sa kung ano ang sinakripisyo upang makuha ito. Hindi lang ito tungkol sa presyo, kadalasan, oras, effort at pagkakataon ang nakataya. Isipin mo, bawat desisyon ay parang trade-off. Kapag pumili ka ng isa, may bagay kang hindi makukuha at iyon ang tinatawag nating opportunity cost. Kung tutuusin, ito ang invisible price tag ng bawat desisyon. Halimbawa, may 100 pesos ka. Pwede mong gastasin sa isang libro o sa isang masarap na merienda. Kapag pinili mo ang libro, opportunity cost mo ang merienda na hindi mo na makakain. Kung pinili mo ang merienda, opportunity cost mo ang kaalaman na makukuha mo sana sa libro. Pero, hindi lang ito tungkol sa mismong bagay. Kung binili mo ang libro, baka mas gumanda ang performance mo sa klase. Kung binili mo ang merienda, baka mas gumanda ang mood mo at mas maging masaya ang araw mo. Kaya opportunity cost ay hindi lang presyo, kundi epekto ng mga bagay na hindi natin pinili. Kung tutuusin, bawat piso ay may kwento at bawat kwento ay may kapalit. Hindi lang ito tungkol sa pera. Isipin mo ang Sabado. Pwede kang mag-aral para sa exam o lumabas kasama ang barkada. Kung nag-aral ka, opportunity cost mo ang bonding time, ang tawanan at ang memories na sanay nabuo. Kung lumabas ka, opportunity cost mo ang oras na sanay nakatulong sa iyong paghahanda. Ganito rin sa simpleng gawain. Kung nag-scroll ka sa social media ng isang oras, opportunity cost mo ang oras na sana'y ginamit mo sa exercise, pagtulog, o paggawa ng project. At kung nanood ka ng Netflix hanggang madaling araw, opportunity cost mo ang energy at focus kinabukasan. Kung kumain ka ng extra rice, opportunity cost mo ang diet goals mo. Kung nagtipid ka at hindi ka bumili ng milk tea, opportunity cost mo ang happiness boost na sana'y nakuha mo. Kung makikita natin, lahat ng desisyon, kahit maliit, may kapalit. Sa mas malawak na konteksto, ginagamit ng mga negosyo ang konsepto ng opportunity cost para timbingin kung sulit ba ang investment. Halimbawa, kung gagastos sila ng 1,000,000 para sa bagong produkto, opportunity cost nila ay ang ibang proyekto na hindi nila matutuloy. Sa gobyerno, ganito rin. Kapag naglaan ng budget sa infrastruktura, opportunity cost ay ang budget na hindi napunta sa edukasyon o kalusugan. Sa personal na buhay, the problem. Kung nagdesisyon ka magtrabaho abroad, opportunity cost mo ang oras na sana'y kasama ang pamilya. Kung nanatili ka naman dito, opportunity cost mo ang mas mataas na kita for bagong karanasan sa ibang bansa. Kaya opportunity cost ay parang salamin. Pinapakita nito ang mga bagay na hindi natin nakikita agad. Pero mahalagang isaalang-alang. Isipin mo, bawat desisyon ay parang crossroads. Hindi natin pwedeng tahakin ang lahat ng daan. Kaya kailangan pumili. At sa bawat pagpili, may daang hindi natin tinatahak. Iyon ang opportunity cost. Kung pipili ka ng kaliwa, opportunity cost mo ang kanan. Kung pipili ka ng kanan, opportunity cost mo ang kaliwa. Parang jeepney ride. Kung sumakay ka sa jeep papunta Cubao, opportunity cost mo ang biyahe papuntang Makati. Hindi mo pwedeng sabay sakyan ang parehong jeep. Ngayon, isipin mo ang huling malaking desisyon na ginawa mo. Pwedeng tungkol sa pag-aaral, trabaho o simpleng paggastos. Ano ang opportunity cost ng desisyon na iyon? Kung nag-enroll ka sa isang kurso,
Opportunity cost mo ang ibang kurso na hindi mo natutunan. Kung nag-invest ka sa isang negosyo, opportunity cost mo ang ibang investment na hindi mo tinuloy. Kapag naiisip natin ang mga bagay na isinuko natin, mas nagiging malinaw kung bakit natin pinili ang daan na tinatahak natin ngayon. At mas magiging matalino tayo sa susunod na desisyon. Sa uli, ang opportunity cost ay hindi para takutin tayo, kundi para tulungan tayong mag-isip ng mas maingat. Hindi natin maiiwasan ang pagpili, pero pwede natin gawing mas matalino ang ating mga desisyon. Ang tanong dapat nating dalhin ay, ano ang isinusuko ko sa bawat pagpili? Kapag malinaw ang sagot, mas nagiging matalino tayo sa pagdidesisyon. Sa pera, oras at sa buhay mismo. Maraming salamat at sana ay mas malinaw na sa inyo ang konsepto ng opportunity cost. Kakapusan, paano ito solusyonan? Bagamat hindi ito lubos na mawawala, may mga paraan para mapamahalaan at mabawasan ang epekto nito. Ngunit, paano nga ba? Una, paggawa ng budget. Upang makabuo ng budget, simulan sa pagtatala ng iyong kabuuang kita at paglilista ng iyong gastusin upang malaman kung saan napupunta ang iyong pera. Maaari mong gamitin ang 50-30-20 rule kung saan hinahati ang pera sa pangangailangang 50%, kagustuhan 30% at ipon o bayad utang sa 20%. Pinakaimportante ang disiplina sa pagtatrack ng gastos at regular na pag-aayos ng iyong plano upang masigurong sapat ang iyong resources para sa iyong mga layunin. Ito ang mga halimbawa. Ilista ang mga fixed bills, hatiin ang grocery money at itabi ang ipon. Pangalawa, wastong pagpili at pagdedesisyon. Ang wastong pagpili ay nagsisimula sa pagtukoy ng prioridad sa pagitan ng pangailangan at kagustuhan upang masiguro ang matalinong paggamit ng limitadong yaman. Mahalaga ang isalang-alang ang opportunity cost o halaga ng isinasakripisyong alternatibo sa bawat desisyong ginagawa. Sa huli, ang mapanuring pagdedesisyon ay nagbubunga ng mas balanseng pamumuhay at mas epektibong pag-iwas sa kakapusan. Mga halimbawa: pagbili ng gamit sa sarili, paggamit ng oras sa opportunity cost, pagpili ng pagkain o budgeting. Pangatlo, wastong alokasyon. Ang wastong alokasyon ay ang madiskarteng paghahati-hati ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang mga pangunahing pangailangan ng lipunan. Layunin nito na masagot ang mga tanong kung ano, paano at para kanino ang gagawing produkto upang maiwasan ang pag-aaksaya. Sa pamamagitan ng tamang distribusyon, masisiguro ng bawat sektor ay nakikinabang at ang ekonomiya ay nananatiling balanse sa gitna ng kakapusan. Mga halimbawa: antas ng pamilya, pagkain at gastusin; antas ng mag-aaral, paggamit ng oras; antas ng bilihin, produksyon. Pang-apat o ang pinakahuli, paghahanap ng alternatibo. Ito ang pagpili o paggamit ng mga pamalit sa mga bagay na limitado, kulang o masyadong mahal. Halimbawa, kung nagkaroon ng kakapusan sa karne ng baka, maaaring gumamit ng manok o isda bilang alternatibo, o kaya naman paggamit ng renewable energy tulad ng solar o wind power bilang kapalit ng nauubos na fossil fuels. Mga halimbawa: sa pagkain at pamamalengke, sa transportasyon o mga gamit sa bahay o eskwela. Bagamat ang kakapusan ay hindi permanenteng realidad dahil limitado ang yaman sa mundo, ang epekto nito ay kayang kontrolin sa pamamagitan ng disiplina, inobasyon at tamang pamamahala.